The Punisher. Isa yan sa mga bansag sa pambato ng PDP laban na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Hindi lang daw 700 ang napatay na kriminal ng alkalde, kung hindi, mahigit 1,700 daw. Mali raw ang kwenta ninyo. Pero ang ilang human rights groups nababahala sa pahayag ni Duterte. Kaugnay niyan, makasama natin si Ritz Lee Santos, chairperson ng grupong AI or Amnesty International. Magandang umaga, sir. Magandang umaga at maraming salamat for inviting us. Good morning, Ritz Lee. Okay. Siguro marami magtatanong na, okay, initial impression sa mga tao, okay, ito na kasi tatakbo at saka maglalabasan mga ganito. Pero kayo may matagal na kayong nagmo-monitor sa mga gawain nitong si Mayor Duterte pagdating sa issue ng human rights. Actually, hindi lang naman si Mayor Duterte. Binabantayan namin ang obligasyon ng Estado na irespeto, protektahan, at fulfill ang karapatang pantao ng bawat isa. At dahil ngayon ay eleksyon na tumatakbo si Mayor Duterte, baka nagkataon na dahil may human rights records, may mga nangyari sa Davao na minsan nang ilabas ng Amnesty International sa aming annual report. Nagkaroon din kami ng document on No One Should Be Above the Law on 2008 at nabanggit doon ang Davao Death Squad. We are not accusing directly that it is done by Mayor Duterte, pero the fact that it happened in Davao and still happening, ay nababahala talaga kami doon. Davao Development Society, sabi ng Jong. Well, they may not be directly linked to Duterte. I mean, wala man ng legal or paper trail na link with Duterte, but Duterte appears to be endorsing naman what is happening. I mean, he openly says that he has killed. Kahapon lang, the other week lang, the other week lang, and all that. Now, most states would say na ang human rights violations dito sa amin, hindi yan state sanctioned. That is only done by people who are doing extrajudicial activities, and that is not sanctioned by the state. Normally, ganun maririnig mo eh. In this particular case, you're looking at a candidate who appears to be endorsing such activities as a matter of state policy. Mukhang gano'n ang lumalabas. Kasi may mga pronouncement, for example, that when he becomes the president, ibabalik niya ang death penalty and ang plano niya ay to execute this on a weekly basis. Nababahala ang Amnesty International sa pronouncement na ito. Oo, kasi yung right to life is a basic human right at inviolable ito. Kahit anong pagkakataon, hindi mo ito pwedeng alisin sa kahit sino man. So, ang karapatang pantao ay hindi namimili. No? Sana may due process at may compliance sa international human rights laws na kahit tayo mismong bansang Pilipinas ay sumang-ayon sa Universal Declaration of Human Rights, sa International Covenant on Civil and Political Rights, at sa madami pang international human rights instruments. Pero paano to kaya to, Ritz Lee, no? Parang lumalabas, habang nagaganyan si Duterte, habang yung kanyang ganitong pronouncements, imbis sa kondinahin, parang pinapalakpakan palalo ngayon ng maraming tao. Parang mas yun ang disturbing yata, Ritz, no? But para din sa amin, Amnesty International, mas doon yung worry namin, no? Parang how the public would appreciate those kinds of pronouncements na labag talaga sa, kung totoong nangyayari yun, kung totoong ginagawa niya yun, labag talaga yun sa batas. At impunity siya, no? Kung kaya ko itong gawin at I can get away with it, and it is loved by many people, then I will continue doing this. Okay, baka sabihin ng iba na nakatutok lang tayo sa kandidato. Kayo mismo, sinasabi ninyo, or sa pahayagan, na naglabas na kayo ng nagpadala kayo ng mga statements, hiningan nyo ng mga statements ang 5 kandidato. Ang hinihingi ninyo ay Human rights agenda nila. 5-point challenge. Ano ba yung 5-point challenge na yun sa agenda nila? Hindi. Nagkaroon kami ng press conference nung Monday at hininga namin ng Human Rights Platform ang 5 major presidential goals. No, hindi lang si Mayor Duterte. Pinadalhan namin silang lahat at yun, nakakalungkot na walang nag-respond. Ang natanggap ninyo ay? Ang natanggap namin ay yung isa, meron na bang nag-confirm na media? Ay? Tapos pangalawa, ang isa naman ay meron na, sumagot na ba yung iba? Ay, ano ba yan? Tapos yung isa ay binabasa pa. Yung aming sulat. Bulong mo sa akin mamaya kung may media ba, ha?
Parang Grabe RSVP, naman no? yan. Parang ang sagot RSVP, sino ba pupunta? Oo. Parang, pupunta ba si ganyan? Pag pupunta si ganyan, pupunta rin ako. Mambola ka na, sabi mo, opo. Oo, may media po, nakaabang po sila. Tapos with regard dun sa 5-point agenda ng Amnesty International, pinopropose namin sa kanila yon, which we believe are time-bound. No? Halimbawa ay i-end ang extrajudicial executions, enforce disappearances, ang torture, sana ay maiwasan na ang counterterrorism and counter-urgency bilang dahilan to violate human rights. Pangalawa ay establish and control accountability on military and police officers and other state-sponsored forces. Pangatlo, i-ensure the safe and voluntary return of the displaced. Pang-apat ay make human rights a priority and embed in all government agencies. At yung panglima ay ratify key treaties on human rights and international human rights, Kayo rin mismo, humanitarian Richly, law. ang Amnesty International ay hindi masaya pagdating sa human rights record ng Aquino administration. Marami tayong mga naisabatas ngayon under the Aquino administration na nangangalaga sa karapatang pantao. Pero meron pa ding mga batas na naisabatas under his term na tingin Dismal namin. daw ang rating ninyo, kaya Pangulong Aquino pagdating sa usapin ng extrajudicial executions, unlawful arrest, secret detention, and enforced disappearances at torture. Totoo yan. Although we recognize na during his term ay bumaba ang actual cases ng tatlong yan, no? Enforced disappearance, extrajudicial execution, saka torture. Pero yung mga cases filed parang in the past decade ay walang... Hindi gumalaw. No? In fact, zero conviction tayo sa torture. Ipinaliwanag namin yan kahapon sa Senate hearing na kahit meron tayong batas on anti-torture law, wala pang napaparusahan. At sa pananaw ng mga pulis ay ito ay isang disciplinary action at hindi criminal act, yung impression. Balik tayo kay Duterte. Sabi naman ng running mate ni Duterte na si Alan Peter Cayetano, sabi sa ang response ng mga Amnesty International people, dumalaw daw kay Davao. Punta kayo ng Davao, tingnan niyo kung gaano kapayapa daw ang Davao. Ano bang sagot niyo rito? Hindi naman namin itinatanggi yung mga nababasa na parang Davao is the fourth I'm not sure, fourth safest city in the world. But even that's being contested, even Ito sabi. that statistics being contested. Sige. Davao is a city where the rights of people are respected, where women, children, Christians, Muslims, and all peace-loving people live together in a safe, humane, and equitable environment. Kasi Relative, ang argument nila is that the proof is in the pudding, di ba? Sasabihin ng mga ng Duterte campaign na gusto yung tahimik ang Pilipinas, tingnan yung tahimik ang Davao. Now, how will you argue against that? Siguro ang mensahe namin ay kapag ako ay napagbintangan, parang masasagot mo ba ako? Kahit sinong candidate or kahit nasa Davao ako, masasagot mo ba ako na makakaramdam ako ng due process or papatayin ako agad? So parang silence is not necessarily peace. It can be the silence of the Grave. There you go. The silence of the grave. Somehow. Okay, itong pag-aagam-agam, parang hindi agad na agarang pagbigay ng sagot ng mga kandidato pagdating sa human rights agenda nila. Anong sinasabi nito about human rights as priority sa mga kandidato ngayon, lalo na? Well, hindi siya priority. Aray ko. Oo. Nasa gilid lang siya ng kanilang mga plano at nakakalungkot 'yun. Kaya ang mensahe namin ay sana gawin din siyang priority kasama ng iba pa na nating mga issues and concern, no? Naniniwala kami na ang problema maraming problema ang Pilipinas, corruption, ang kriminalidad, pero hindi lang 'yun. Marami tayong mga kababayan ang naaaresto na unlawful yung arrest, Rich. nawawala. Total, tatlo naman tayo nag-uusap dito, di ba? Tatlo lang Sino tayo. kaya yung kandidato nagtanong kung may media ba dyan? Tayo lang naman po eh. Sige na. Hindi namin babanggitin sa Tayo ibang lang, tao. no? Walang makakawala dito. Sikreto lang natin tatlong to. Anyway, okay. Maraming salamat sa oras mo. Rich Lee Santos, chairperson po ng grupong Amnesty International Philippines. Thank you, sir. Maraming Ibulong mo na lang, salamat ibulong mo na lang. Tulong mo na.
Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.